Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikalabintatlong kabanata ng Mateo. Basahin natin. Ang talinghaga tungkol sa maghahasik. Nang araw ding yon, lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa tabi ng lawa. Napakaraming tao ang nagtipon sa paligid niya. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon umupo. Habang ang mga tao na may nasa dalampasigan. Marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga o paghahalintulad. Sinabi niya, may isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing yun. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar, kung saan walang gaanong lupa at mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. Ngunit natuyo rin ito ng masikatan ng araw at dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito. May mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo. Lumago ang mga damo at natakpan ang mga tumubong binhi. Ang iba na may nahulog sa mabuting lupa, lumago at namunga. Ang iba'y napakarami ng bunga, ang iba'y marami-rami, at ang iba na may katamtaman lamang. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan. Ituloy natin ang pagbabasa. Ang layunin ng mga talinghaga. Pagkatapos, lumapit kay Jesus sa mga tagasunod niya at nagtanong, bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa pagtuturo sa mga tao? Sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Pero hindi ito ipinagkaloob sa iba. Sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit na pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang naunawaan ay kukunin pa sa kanya. Kaya nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga. Dahil tumitingin sila pero hindi nakakakita, nakikinig pero hindi naman nakakaunawa. Sa kanila natupad ang sinabi ni Propeta Isayas noon. Ituloy natin ang pagbabasa. Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Dahil matigas ang puso ng mga taong ito. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at ipinikit ang kanilang mga mata. Dahil baka makakita sila at makarinig at maunawaan nila kung ano ang tama. At magbalik loob sila sa akin at pagalingin ko sila. Ngunit mapalad kayo dahil nakakakita kayo at nakakaunawa. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Maraming propeta at matutuwid na tao noon ang naghangad na makakita at makarinig ng nakikita at naririnig ninyo ngayon. Pero hindi ito nangyari sa kanilang panahon. Matatanong natin kapatid kung bakit ipinaalam sa iba at hindi ipinapaalam sa iba. Minsan, mahirap sagutin ang ganitong katanungan. Kung tayo ay magbibigay ng kuro-kuro, maaari nating sabihin na alam ng Diyos kung sino ang mga taong matitigas ang puso at hindi rin maniniwala. Sa ngayon ay dapat nating ipasa Diyos na lamang
ang mga tanong na ito. Mag-ingat tayo kapatid na sa ating kagustuhang malaman ng sagot, ipipilit natin ang ating maliit na nalalaman para ipaliwanag ang mga ginagawa ng Diyos Ama. Sinabi ni Jesus na maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita siya, marinig siya, makasama siya. Minsan naiisip ko kapatid, ano kaya't nandoon tayo noong mga panahon na yon? Na makita natin ang ating Panginoon dito sa lupa. Sa ngayon ay panghawakan na lamang natin ang pag-asang makakasama natin si Jesus kung tayo ay magiging matuwid hanggang sa kaduluduluhan. Basahin natin ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa maghahasik. Ang tabi ng daan, kung saan nahulog ang ilang binhi, ay ang mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos pero hindi nakaunawa. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanyang puso. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap agad. Ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Ituloy natin ang pagbabasa. Ang lupang may matitinik na damo, kung saan nahulog ang ipapang binhi, ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa mga aalalahanin dito sa mundo at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos. Kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila. Ngunit ang mabuting lupa, hinasikan ng binhi, ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakakaunawa nito. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y napakarami ang bunga, ang iba'y marami, at ang iba na may katamtaman lamang. Dito, ipinaliliwanag ni Jesus ang ibig sabihin ng talinghaga ng manghahasik. Tama ba ang intindi mo nung una mong marinig ito? Nagpapasalamat ako sa Diyos Ama na ang turo ni Jesus sa mga apostoles ay mababasa natin sa Biblia ngayon. Ngayon, naiintindihan natin na ang mga binhi ay salita ng Diyos at ang lupa ay ang ating puso. Alagaan natin ang binhing inilagay sa ating puso. Palaguhin natin ito. Huwag nating pabayaan na kunin ito ng mundo sa atin. Ipanalangin natin na ang binhi ay mag-ugat at tumubo at manirahan sa ating puso at magbunga ng marami sa ating buhay. Ano naman ang mga bunga na tinutukoy dito? Tatalon naman tayo sa 5 kabanata ng Galasya na tinuro sa atin ng Apostol Pablo kung ano ang masasama at mabubuting bunga. Basahin natin. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak,
pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalawayan, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Nakakalungkot isipin na ang aking buhay ay gumagawa ng mas maraming masasamang bagay kaysa sa mabubuting bunga. Tama ang propeta Jeremiah nang sabihin niyang sadyang masama at marupok at mapaglinlang ang puso ng tao. Ganito talaga ang buhay Kristiyano ngayon, mga kapatid. Alam nating ang kasalanan ay laging nasa puso natin. Paano nga ba tayo makakasunod sa kanyang mga iniuutos kung ganito ang ating puso? Alam kong tayo ay magkakasala hanggang sa ating kamatayan. Ngunit ang kasalanan ba natin ay hinahatulan ng ating puso? Tayo ba ay nagsisisi tuwing tayo ay nagkakasala? Tayo ba ay nagkakasala ng pakonti sa ating buhay? Humihingi ba tayo ng kapatawaran sa araw-araw ng ating buhay na makasalanan? Ang pag-asa natin ay na kay Jesus. Kahit na tayo ay sadyang makasalanan, si Jesus ang nagbayad ng lahat ng ating kasalanan. Kilatisin natin ang ating buhay sa pang-araw-araw. Basahin natin. Ang talinghaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Muling nagbigay ng talinghaga si Jesus sa kanila. Ang paghahari ni Jesus ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Pero kinagabihan, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo at umalis. Nang tumubo ang mga tanim at namunga, lumitaw din ang masasamang damo. Kung pumunta sa kanya ang kanyang mga alipin at sinabi, "Hindi po ba mabubuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Paano po ba ito nagkaroon ng masasamang damo?" Sinabi ng may-ari, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, "Gusto po ba ninyong bunutin namin ang masasamang damo?" Sumagot siya, "Wag, baka mabunot din ninyo pati ang trigo. Hayaan na lang muna ninyong lumagong pareho hanggang sa anihan. Kapag dumating na ang panahong yon, sasabihin ko sa mga tagapag-ani na unahin muna nilang bunutin ang masasamang damo at bigkisin para sunugin. Pagkatapos, ipapaani ko sa kanila ang trigo at ipapaimbak sa aking bodega." Madalas ay nakikita natin sa mundo na kung sino ang mga gumagawa ng tama, siya ang nalalagay sa alanganin. At kung sino ang gumagawa ng masama, ay siyang nakakaangat sa buhay. Nabubuhay tayong lahat sa isang makasalanang mundo. Huwag tayong mainggit sa mga taong gumagawa ng mali. Darating din ang panahon ng kanilang paghahatol. Matatanong natin,
Bakit pinababayaan ng Diyos Ama na mabuhay ang mabuti kasama ng mga masama? Para sa mga naniniwala o trigo, ito ay para mapagtibay ang ating pananampalataya. At para naman sa mga di naniniwala o damo, para magbigay ng pagkakataong magsisi at talikuran ang kanilang kasalanan. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng Diyos Ama ang kanyang pagmamahal, pagtitiis at pagtitimpi sa parehong banal at makasalanan. Tingnan natin ang ating sariling pamumuhay. Siguraduhin natin na tayo ay tumatahak sa daang pagpapakabanal. Ganito ang mundo natin ngayon dahil ito ang kalooban ng Diyos Ama. Ang mga taong namumuhay ng tama ay siguradong gagantimpalaan. At ang mga taong namumuhay sa kasalanan ay siguradong mahahatulan. Basahin natin ang paghahalintulad sa buto ng mustasa. Ikinwento pa sa kanila ni Jesus ang paghahalintulad na ito. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang buto ng mustasa na itananim ng isang tao sa kanyang bukid. Ito ang pinakamaliit sa lahat ng buto, ngunit kapag tumubo at lumaki na, nagiging mas mataas ito kaysa sa ibang mga halamang gulay, na parang punong kahoy ang taas, at pinupugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Ang paghahalintulad sa pampaalsa. Isa pang paghahalintulad ang ikinwento ni Jesus. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng pampaalsang inihalo ng babae sa isang malaking palanggana ng arina at napaalsa nito ang buong masa ng arina. Ang ating pananampalataya ay sumasakop sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang buhay Kristiyano ngayon ay nagsimula sa maliit na butil ng paniniwala. Ngunit kung ito ay aalagaan natin, ito ay mag-uugat, tutubo at magbubunga para sa kapakanan ng lahat ng tao sa ating paligid. Sa ating buhay, may iba't iba tayong tungkulin. At sa ating tungkulin, hayaan natin itong magbunga. Bilang magulang, tayo ay magiging mapagmahal, mapagpatawad, responsable. Bilang mga manggagawa, tayo ay magiging masipag, tapat, at matulungin. Bilang kapatid, tayo ay magiging mapagbigay, maaalalahanin, mapagpatawad, at bilang kasama ng simbahan ni Jesus, tayo ay tumutulong, nagsisilbi sa kapwa, nagdarasal para sa iba, at nagpapalakas ng loob ng iba. Katulad ng pampaalsa na inihalo sa harina, ang ating buong buhay ay dapat magbago at magbunga ng mabubuti para sa ating kapwa. Dahil ito ang ating paniniwala kay Jesus. Basahin natin. Ang paggamit ni Jesus ng mga paghahalintulad o mga talinghaga. Gumamit si Jesus ng mga paghahalintulad o mga talinghaga sa lahat ng kanyang pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Hindi siya nangaral sa mga tao nang hindi sa pamamagitan nito. Sa ganitong paraan ay natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng paghahalintulad. Sasabihin ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula pa ng likhain ang mundo. Ipinaliliwanag sa atin na ang pagtuturo ni Jesus ay natupad sa kasulatan ni Propeta Isaias.
Karagdagang patunay lamang ito na si Jesus ang Mesayas ng Diyos. Ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa isang bahay. Nilapitan siya ng mga tagasunod niya at sinabi, "Pakipaliwanag po sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo." Sumagot si Jesus, "Ang naghasik ng mabuting binhi ay walang iba kundi ako na anak ng tao. Ang bukid ay ang mundo, at ang mabuting binhi ay ang mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang masasamang damo naman ay ang mga sakop ni Satanas. Si Satanas ang kaaway na nagtanim sa kanila. Ang anihan ay ang katapusan ng mundo, at ang tagapag-ani ay ang mga anghel. Kung paanong binubunot at sinusunog ang masasamang damo, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ako na anak ng tao ay magpapadala ng mga anghel at aalisin nila sa aking kaharian ang lahat ng gumagawa ng kasalanan at nagiging dahilan ng pagkakasala ng iba. Itatapon sila sa nagliliyab na apoy, at dooy iiyak sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Pero ang matutuwid ay magniningning na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan. Magpasalamat tayo sa Diyos na itinuturo sa atin ni Jesus kung ano ang totoong ibig sabihin ng talinghaga ng mga damo sa triguhan. Buksan natin ang ating tenga at tuluyan itong pag-isipan. Basahin natin. Ang paghahalintulad sa natatagong kayamanan. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nang mahukay ito ng isang tao, itinago niya itong muli, at sa tuwa niya'y umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili niya ang bukid na iyon. Ang paghahalintulad sa perlas. Ang kaharian ng Diyos ay katulad nito. May isang negosyante na naghahanap ng magagandang perlas. Nang makatagpo siya ng isang mamahaling perlas, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ang dalawang paghahalintulad na ginamit ni Jesus ay nagpapatukoy kung ano ang dapat nating talikuran para makamit ang kaharian ng Diyos. Kung maaalala natin ang nakaraang turo ukol sa ating tunay na pinagsisilbihan, kung Diyos ba o kayamanan, dito pinapatunay ni Jesus na kailangan nating talikuran ang kayamanan. Maging bukas ang ating mga mata sa tunay na katumbas ng kaharian ng Diyos. Kailangan nating piliin si Jesus imbis na kayamanan. Piliin natin si Jesus imbis na ang mga mahal natin sa buhay. Kung mayroon tayong di kayang ibigay o bitawan o talikuran kapalit ni Jesus, hindi tayo karapat-dapat kay Jesus. Basahin natin. Ang paghahalintulad sa lambat. Ang kaharian ng Diyos ay katulad din ng isang lambat na inihagis ng mga mangingisda sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila nila ito papunta sa dalampasigan. Pagkatapos, naupo sila para pagbukod-bukurin ang mga isda. Ang mabubuting isda ay inilagay nila sa mga basket at ang mga walang kwenta ay itinapon nila.
Ganyan din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Darating ang mga anghel at ihihiwalay nila ang masasama sa matutuwid. Itatapon ng masasama sa nagliliyab na apoy at dooy iiyak sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Nauunawaan ba ninyong lahat ang sinabi ko?" Sumagot sila, "Opo." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Kaya nga ang bawat tagapagturo ng kautusan na naturuan tungkol sa kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang may-ari ng bahay na maraming ari-arian sa bodega niya. Hindi lang ang mga lumang bagay ang kanyang inilalabas sa bodega, kundi pati rin ang mga bago." Ginamit ni Jesus ang paghuhuli ng isda sa darating na paghahatol sa kanyang pagbabalik. Walang makakaiwas sa paghahatol ni Jesus. Paalaala lamang ito sa atin na makipag-ayos na tayo sa hukom bago pa tayo umabot sa korte. Umiwas tayo sa kaparusahang nakalaan sa atin sa paglapit natin at paniniwala kay Jesus. Marami ang nagsasabi na ang mga turo ni Jesus ay puno ng pagmamahal. Ngunit sa nakikita natin, ang mga turo ni Jesus ay puno rin ng babala sa darating na paghahatol. Pag-isipan natin ito ng mabuti, kapatid, nang hindi tayo magulat kung saan tayo mapupunta pagdating ng panahon. Basahin natin. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Pagkatapos mangaral ni Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga, ay umalis siya. Pumunta siya sa sarili niyang bayan at nangaral doon sa kanilang sambahan. Nagtaka sa kanya ang mga kababayan niya at sinabi nila, "Saan kaya niya nakuha ang karunungang yan at ang kapangyarihang gumawa ng himala? Hindi ba't anak siya ng karpentero? Hindi ba't si Maria ang kanyang ina? At ang mga kapatid niya ay sina Santiago, Jose, Simon at Judas? Hindi ba't ang lahat ng kapatid niyang babae ay dito rin nakatira sa atin? Saan niya nakuha ang ganyang kakayahan?" At hindi nila siya pinaniwalaan. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang kahit saan, maliban lang sa sarili niyang bayan at pamilya. Kaya hindi gumawa si Jesus ng maraming himala roon dahil sa kawalan nila ng pananampalataya sa Kanya. Sa buhay natin ngayon, alam natin na ang mga tunay na nakakakilala sa atin ay ang ating pamilya, nakasama nating lumaki sa pang-araw-araw. Alam natin ang kanilang husay at kahinaan, at kadalasan tayo ang nakakaintindi kung bakit ganoon ang pag-uugali nila dahil alam natin ang kanilang kinalakan. Dito, ang pagkilala ng sariling bayan kay Jesus ay ang panglabas lamang, na siya ay karpentero lamang at anak ni Jose at Maria, na kilala ang kanyang mga kapatid. Hindi nila kinilala si Jesus bilang anak ng tao, bilang anak ng Diyos Ama, ang Mesayas ng buong mundo. Tayo, kapatid, ano ang tingin natin kay Jesus? Isang banal na tao lamang? Kinikilala ba natin siya bilang tagapagligtas? Bilang kordero ng Diyos? Bilang anak ng tao at Mesayas ng Diyos Ama? Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen.
Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa ika-13 kabanata ng Mateo. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.